Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao, nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong puspos na maunawain at marunong kumilala na masama't magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki. Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay ang pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungang walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo,
huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakos kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong mga kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po ang inyong linggo? Sino mga nagtrabaho po? Sino mga naglaba? Mga nagluto? Mga nag-asikaso, naglinis ng bahay? Ilang taon nyo na bang ginagawa yan? Tagal na, no? At sa tagal ng panahon, yung katotohanan na hindi nauubos yung gawain. Kahit nga sabihin nyo, minsan nasasabi natin, di ba, nagiging issue yung sinong maghuhugas ng pinagkainan at sasabihin nyo, sige, mag-pepper plate na lang tayo o magdahon ng saging, total walang gustong maghugas. Di ba, may mga ganun, no? Pero tingnan po natin kung ano ang magiging mensahe para sa atin ngayong araw na ito. Matapos natin balikan ang ilan sa mga mahalagang salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. At nawa, mas maintindihan natin kaysa yung mauwi tayo sa mga self-pity, mauwi tayo sa mga drama-drama. Unawain natin ng mabuti. Sabi sa ating Ebanghelyo nung Lunes, sabi ni Jesus, kunin mo na, ito yung pagdiriwang po no, ng paghahandog o pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo at maraming naghihintay sa katubusan ng Israel at isa dyan si Simeon. Ipinangako ng Panginoon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita
ang Mesiyas, kaya buong buhay niya ay inilaan niya na sa paglilingkod sa templo. At nung dalhin si Jesus sa templo, sabi ni Simeon, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa." Pag sinabi kasing, kunin mo na, Panginoon, para bang gusto sabihin na gusto nang magpahinga. Natapos niya na eh. Nagawa niya na ang paghihintay at habang naghihintay, naglilingkod at ngayon handa na siya na kunin ng Panginoon. Ito yung dalangin, ito yung kanyang samo. Kung ipapahintulot na ng Panginoon, nawa kunin na siya ng Panginoon. Nung Martes, ang sabi naman sa ating ebanghelyo, ito yung kwento na kung saan mayroong babae na 12 taon nang dinudugo at naubos na ang kanyang ari-arian sa kakapagamot. Nakakapagod din yun. Yung 12 years na may sakit, pero nung makita niya si Jesus, nabuhay ang kanyang pag-asa, nagkaroon ng pananalig at sabi, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na siya. At ginawa niya. At naramdaman ni Jesus na mayroong kakaiba na humawak sa kanya. Kung kaya't sinabi niya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban." Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Gaya ng nasabi ko, nakakapagod. 12 years, hanap ka ng hanap ng lunas, kung saan doktor ka na pupunta. Pero ngayon, sinabihan siya ng Panginoon, umuwi ka na, magaling ka na. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, nang siya ay umuwi, magbalik bayan, pero nakaranas siya ng rejection o hindi pagtanggap sa kanya ng mismong kanyang mga kababayan. Kaya nasabi niya na ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Pero hindi ito ang naging daan o dahilan para huminto si Jesus sa kanyang paglilingkod. Tandaan natin, mayroong makaka-appreciate, mayroon ding hindi. Dapat bukas tayo doon. Mas, malawak ang ating pangunawa, mas maging open-minded tayo. Kaysa yung iisipin natin lahat, magugustuhan ka, pero hindi kasi ganon ang katotohanan. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, matapos niyang isugo yung kanyang mga alagad at ilan sa mga habilin niya sa kanyang mga alagad. Ang sabi ni Kristo, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Ang kanilang misyon, ipahayag ang mabuting balita, palayasin ang mga masasamang espiritu, pagalingin ang mga may sakit. Pero sabi din, kung hindi kayo tatanggapin, okay lang yan. Okay lang yan. Lumipat na kayo sa iba, ipagpag ninyo ang mga alikabok sa inyong mga paa, na para bang, pwede rin sabihin, hindi kawalan kung hindi kayo tanggapin. Sila ang nawawala o nawawalan kapag tinatanggihan nila ang biyaya na dala-dala natin. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman, matapos na ikwento ang buhay ni Juan Bautista kung paano siyang pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagsasabi sa hari si Herodes at Herodias, at ang paalala niya, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Ito yung kasalanan ni Herodes
at Herodias na pakikiapid. Pero kahit hari, hindi natakot si Juan Bautista na magpaalala sa kanila. Bagaman, naging kapalit nito ay ang kanyang ulo. Ngayon, matapos na gawin ng mga alagad ang mga misyon nila, no, nasabi nga, di ba, magtungo kayo sa iba't ibang bayan, pagalingin ang mga may sakit, palayasin ang mga demonyo, at ngayon nagbabalik ang mga alagad at sila ay tuwang-tuwang nagkikwento kay Jesus ng kanilang mga karanasan. At ikinatuwa din naman ito ni Jesus. Kung kayan, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga ng kaunti. Narinig po ba yan? Kaya nga yung panimula ko kanina, sino mga nagtrabaho sa inyo? Sino mga naglinis ng bahay? Sino mga nag-asikaso ng mga anak, asawa, at ang daming gawain? Yung iba sa inyo, nagtatrabaho pa sa opisina, pag-uwi, mag-aasikaso pa, magluluto pa. No? At napakaraming gawain. Nakakapagod. Sabihin nyo nga po, nakakapagod. Okay lang naman mapagod. Kaya nga sabi ni Kristo, maging sa mga alagad, hindi niya ipinagkait o ipinagdadamot ang pahinga. Kaya nga ang Diyos naglaan ng isang araw ng pahinga. Tayong tao, ayaw nating magpahinga kasi feeling natin maraming gawain at hindi, no? Para bang gusto natin tapusin sa isang araw ang isang gawain. Pero ano ang nako-compromise? Kaya mahalaga na makita natin kung paanong pinahalagahan ng Panginoon ang pahinga, dapat pahalagahan din ito ng tao. Kailangan ng tao ng pahinga. At kailangan din, no? Kaya nga, sabi dito ni Jesus, no, inanyayahan niya, magtungo tayo sa isang ilang na pook para doon makapagpahinga kayo ng kaunti. Pagkatapos niyan, balik ulit sa trabaho, balik ulit sa misyon. Napakaraming taong may sakit, napakaraming taong nangangailangan ng tulong, pero paano ka makakatulong kung ikaw mismo wala ng lakas? Kung sasabihin mo na maraming umaasa sa akin, pues alagaan mo at pangalagaan mo ang iyong kalusugan. Mahirap yung nauuwi kasi sa self-pity. Ako na lang ng ako, tapos yung naniniwala ka na ikaw lang ang makakagawa niyan. Pero ano nangyayari? Malungkot naman ang buhay mo. Nawawala yung sigla sa paglilingkod kasi pagod na. Kaya, no, samantalahin ninyo. Minsan lagi kong sinasabi, karamihan sa inyo matatanda na. Tingnan nyo mga katabi ninyo, matanda na. Kailan kayo mamamasyal kapag may tungkod na? Kung kailan gusto nyo mamasyal, hindi na, naka-wheelchair na. Enjoy nyo din. Deserve nyo rin kasi na makalibot. Enjoy nyo din. Deserve nyo rin na makaranas ng kahit konting pahinga. Huwag nyo alala, babalik ka rin naman eh. Pagbalik mo, nandun pa rin, tambak pa rin yung mga hugasin. Andyan pa rin yung mga paperworks ninyo. Pero kailangan ma-refresh ka din. Kaya lang, ang tao mismo ang nagkakait ng pahinga sa kanyang sarili. O, tapos, mainit na ang ulo. Diba? Anong gagawin natin? Mamasyal kayo habang may pagkakataon pa. Dahil darating ang araw, ihiga na lang kayo. Kahit gusto nyong bumangon, mahihirapan kayo. Ano? O, sama na kayo sa pilgrimage. Nag-promote lang pala. Pero diba? Ano naman, di ba? Tama naman ang sinasabi ni Kristo. Kung dito pa lang, di ba? Hindi pinagdamot ng Diyos ang pahinga
sa tao. Ang tao ang nagiging madamot sa kanyang sarili, lalo na pagdating sa pahinga. Amen. Mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Umalapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan naway panatilihin na nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling makaakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang paramdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.